Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At muli, samahan niyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na puno ng aral at damdamin. Madalas nating isipin na ang karangyaan ay katumbas ng kaligayahan. Ngunit paano kung sa loob ng isang mansyon na kumikinang sa ginto, ang tanging hinahanap ng isang munting puso ay ang init ng isang yakap? Halina't pakinggan natin ang kwento mong Ang Gintong Hawla. Alas 7 na ng gabi sa Villa Sampaguita, ngunit ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila mas malalim pa kaysa sa gabi sa labas. Ang amoy ng bagong linis na sahig at mamahaling pabango mula sa mga bulaklak sa florera ay naghahari sa hangin, ngunit wala itong kayang itagong lamig. Mula sa kusina, tanaw ni Diwa Cruz ang mahabang mesa sa hapagkainan. Kumpleto ang mga kubyertos na pilak, ang mga plato ay kumikinang at may 3 kandila sa gitna na hindi pa nasisindihan. Handa ang lahat para sa isang hapunan na alam niyang hindi mangyayari. Muli, dahan-dahan siyang lumapit sa sala kung saan natagpuan niya ang 6 na taong gulang na si Sinagtala Roxas o Tala na nakaupo sa tabi ng malaking bintanang salamin. Yakap ang kanyang teddy bear. Sa labas, nagsisimula ng pumatak ang ulan. Hindi pa po ba uuwi si Papa, Yaya Diwa? Tanong ng bata. Ang tinig ay halos pabulong. Hindi inalis ni Tala ang tingin sa gate ng mansyon. Umaasang may isang pamilyar na kotse na hihinto doon. Umupo si Diwa sa tabi ng alaga at marahang hinaplos ang buhok nito. May mahalaga lang sigurong tinatapos na trabaho si Papa mo. Alam mo na, para sa'yo rin naman ang lahat ng ginagawa niya. Kahit siya ay hindi na naniniwala sa sarili niyang mga salita. Sa kandungan ni Tala ay may isang papel at mga krayola. Isang guhit ng pamilya. May isang malaking bahay at 3 tao sa hardin. Ang isa ay isang babaeng may mahabang buhok. Si Diwa yon. Ang isa ay isang maliit na batang babae na nakangiti. Si Tala. Ang pangatlong tao, isang matangkad na lalaki, ay blanko pa rin. Walang kulay, walang mukha. Gusto ko pong kulayan si Papa, sabi ni Tala. Pero hindi ko po alam kung anong kulay ang damit niya ngayon. Isang kirot ang naramdaman ni Diwa sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang baso ng gatas mula sa maliit na mesa. Halika, mahal ko. Uminom ka muna ng gatas. Magbabasa tayo ng kwento bago ka matulog. Habang iniinom ni Tala ang gatas, tumunog ang telepono sa sala. Mabilis itong sinagot ni Diwa. Hello, Don Dakila? Diwa, sagot ng boses sa kabilang linya. Isang boses na laging may awtoridad, laging pagod. Pakisabi na lang kay Tala na hindi ako makakauwi para sa hapunan. May bigla ang meeting. Siguraduhin mo lang na kumain siya ng maayos. Babawi ako sa kanya. Hindi na naghintay ng sagot si Don Dakila. Ibinaba na niya ang tawag. Napabuntong hininga na lang si Diwa. Paglingon niya, nakatingin sa kanya si Tala. Ang mga matay puno ng pag-asa. Dahan-dahan siyang umiling. Agad na nawala ang kislap sa mga mata ng bata. Nang gabing iyon, sa malambot na kama ni Tala, isang kwento ang isinalaysay ni Diwa. Noong unang panahon simula niya, may isang hari na sobrang abala sa kanyang kaharian. Mahal na mahal niya ang kanyang munting prinsesa, ngunit palagi siyang nasa labas ng palasyo, nakikipag-usap sa ibang mga hari. Nalulungkot po ba ang prinsesa, Yaya? Tanong ni Tala. Ang antok ay unti-unti nang dumadapo. Minsan, sagot ni Diwa. Pero alam ng prinsesa na babalik din ang hari. At habang wala siya, may isang tapat na dama na laging nasa tabi niya. Tinitiyak na ang kanyang mga panaginip ay laging matamis. Nakatulog si Tala, nayakap-yakap ang teddy bear, ngunit may mumunting bakas ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pinunasan niyo ni Diwa ng buong pag-iingat. Inayos niya ang kumot at hinalikan ito sa noo. Sa labas, lalong lumakas ang buhos ng ulan. Kumidlat ng malakas, sinundan ng kulog na yumanig sa mga bintana
ng buong mansyon. Napatalon sa gulat si Diwa. Ang katahimikan pagkatapos ng kulog ay mas nakakabingi. Nang akmang tatayo na siya para patayin ang ilaw sa tabi ng kama, isang tunog mula sa ibaba ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito kulog, hindi ito hangin. Ito ay isang tunog ng nababasag na salamin. Nanigas si Diwa sa kinatatayuan. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpatak ng ulan at ang sarili niyang hininga. Pagkatapos ng ilang sandali, nang nakabibinging katahimikan, may narinig siyang muli. Mga yabag, mabagal, at hindi pamilyar. Umaakyat sa engrandeng hagdanan. Ang bawat yabag sa hagdanan ay parang isang malakas na dagundong sa dibdib ni Diwa. Bawat isa ay mas malapit, mas malinaw. Ang kanyang unang naisip ay isigaw, ngunit pinigilan niya ang sarili. Isang maling galaw, isang maling tunog, at maaari niyang ilagay sa mas matinding panganib ang natutulog na anghel sa kanyang harapan. Si Tala. Sa isang iglap, ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Dahan-dahan. Siyang umatras papalayo sa pinto, lumuhod sa tabi ng kama ni Tala at marahang niyugyog ang balikat nito. Tala, mahal ko, gumising ka sandali. Pabulong niyang sabi. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nagmulat ang bata, ang mga matay inaantok pa. Yaya, yung kulog po. Shh, sabi ni Diwa. Inilagay ang isang daliri sa kanyang labi. Maglalaro tayo, okay? Taguan. Kailangan mong magtago sa pinakalihim na lugar at huwag kang gagawa ng ingay hanggang sasabihin ni Yaya na tapos na ang laro. Ang pagkalito sa mukha ni Tala ay mabilis na napalitan ng takot nang makita ang seryosong mukha ng kanyang yaya. Tumango na lang ito. Mabilis ngunit maingat na inakay ni Diwa si Tala papunta sa malaking walk-in closet. Binuksan niya ito at itinago ang bata sa likod ng mga mahahabang bestida. Magpakatatag ka, mahal ko. Nandito lang si Yaya. Bulong ni Diwa, ang boses ay nanginginig na. Hinalikan niya ang noo ng bata bago isinara ng dahan-dahan ang pinto ng aparador. Nag-iwan lang ng kaunting siwang para makahinga ito. Ngayon, kailangan niyang ilayo ang panganib sa kwartong ito. Huminga siya ng malalim at tumakbo palabas ng silid ni Tala. Tinahak ang pasilyo patungo sa master's bedroom. Sa kabilang dulo pumasok siya at sinadya niyang itulak ang isang maliit na mesa. Gumawa ito ng malakas na kalabog. Narinig niya ang mga yabag na biglang tumigil at pagkatapos ay mabilis na tumungo sa direksyon niya. Nakita niya ang anino ng dalawang tao na dumaan sa siwang ng pinto ng kwarto ni Tala. Nagtagumpay siya. Nagtago si Diwa sa likod ng kurtina, kinuha ang kanyang lumang cellphone at nanginginig na idinayal ang numero ng security post sa gate. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, minamaneho ni Don Daquila Roxas ang kanyang sasakyan pauwi. Ang isip niya'y abala pa rin sa mga numero, sa mga kontratang kailangan niyang pirmahan kinabukasan. May kaunting guilt siyang naramdaman dahil muli niyang binigo si Tala. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Para rin naman sa kanya ito, sabi niya sa sarili. Lahat ng ito ay para sa kinabukasan niya. Biglang tumunog ng malakas ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa head of security ng mansyon. Sir! Sigaw ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Sir, may pumasok sa mansyon. Naka-upstairs na sila. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng numero at kontrata. Sa isip ni Don Daquila, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang anak. Ang mundo niya'y biglang gumuho. Nasaan si Tala? Sigaw niya, ang kamay ay humigpit sa manibela. Sinusubukan na po naming alamin, sir. Papunta na kami sa itaas.
Hindi na niya pinatapos ang gwardiya. Pinatay niya ang tawag at tinapakan ang silinyador. Wala na siyang pakialam sa mga pulang ilaw, sa basang kalsada. Ang tanging laman ng isip niya ay ang pagsisisi. Bakit wala siya roon? Anong kwenta ng lahat ng pera niya kung hindi niya kayang protektahan ang kaisa-isa niyang anak? Pagdating niya sa gate ng Villa Sampaguita, nakabukas na ito. May mga gwardiya na tumatakbo. Ipinarking niya ang kotse sa gitna mismo ng driveway at tumakbo papasok ng bahay. Tala! Ang sigaw niya'y umalingaw-ngaw sa matataas na pader ng mansyon. Tala! Anak! Isang gwardiya ang sumalubong sa kanya. Sir, ligtas na po. Umalis na po sila. Nasa itaas po si Ma'am Tala. Parang hangin na umakyat si Don Dakila sa engrandeng hagdanan. Bawat baitang ay parang isang kabiguan. Tinungo niya ang kwarto ng anak. Bahagyang nakabukas ang pinto. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Ang silid ay magulo. May mga gamit na nakakalat. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, sa sahig, nakasandal sa pinto ng aparador, ay si Diwa. Nanginginig pa rin ang buong katawan nito. Ngunit ang mga braso niya'y mahigpit na nakayakap kay Tala na mahimbing nang natutulog sa kanyang kandungan. Pareho silang maputla, parehong pagod sa takot. Napatitig si Don Dakila sa eksena. Ito ang babaeng binabayaran niya para mag-alaga sa kanyang anak. At sa gabing pinakakailangan siya ng kanyang anak, ito ang babaeng gumanap bilang ina, bilang ama, bilang tagapagtanggol. Samantalang siya, ang makapangyarihang Don Dakila Roxas, ay wala. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nila. Ang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang halaga sa mga sandaling iyon. Inabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang pisngi ni Tala. Malamig ito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ng bilyonaryo. Kinabukasan, sumikat ang araw na parang walang nangyaring masama. Ngunit sa loob ng Villa Sampaguita, ang bigat ng nakaraang gabi ay nananatili sa hangin. Hindi pumasok sa opisina si Don Dakila Roxas, isang bagay na halos hindi pa nangyayari. Ginugol niya ang umaga sa panonood kay Tala mula sa malayo. Nakaupo ito sa hardin kasama si Diwa, naglalaro, tumatawa. Ngunit napansin niyang mas malapit ito kay Diwa. Halos ayaw bumitaw sa laylayan ng damit ng yaya. Bawat malakas na tunog ay nagpapakapit sa kanya. Isang sugat na hindi nakikita ang iniwan ng nakaraang gabi. Sinubukan niyang lumapit. May dala siyang isang bagong business magazine. Tala anak, sabi niya. Ang boses ay alanganin. Gusto mo bang basahin natin ang tungkol sa stock market? Tiningnan lang siya ng bata, walang imik, at muling bumaling kay Diwa. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa puso ni Dakila. Ang pader sa pagitan nila ng kanyang anak ay mas mataas at mas matibay na ngayon. Bago magtanghalian, isang itim na van ang huminto sa tapat ng mansyon. Bumaba mula rito si Silab Zamora, ang kanyang pinsan, na may dalang malaking basket ng mga prutas at isang mukha na puno ng pag-aalala. Pinsan! Sabi ni Silab, sabay yakap ng mahigpit kay Dakila. Nabalitaan ko ang nangyari. Diyos ko, mabuti na lang at ligtas kayo, lalo na ang pamangkin ko. Pumasok sila sa sala. Agad na ipinatawag ni Silab ang lahat ng katulong kasama si Diwa para bigyan ng instructions na para bang siya ang may-ari ng bahay. Sige na, ihanda ninyo ang mga prutas na ito para kay Tala. At ikaw, Diwa, sabi niya, ang tono'y biglang nagbago, naging mas mapanuri. Siguraduhin mong hugasan mong mabuti iyan. Umupo si Silab sa tapat ni Dakila. Grabe ang tapang ng yaya mong yan, pinsan. Isang bayani. Simula niya, ang boses ay matamis ngunit ang mga mata'y matalim. Pero, naisip ko lang, hindi ba't nakapagtataka? Kumunot ang noo ni Dakila.
Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin napakagaling niya. Patuloy ni Silab, dahan-dahan, na parang ayaw makasakit ng damdamin. Para bang alam na alam niya kung ano ang gagawin. Bakit parang alam na alam niya kung saan itatago ang bata? At paanong siya lang ang hindi nasaktan ni isang galos? Isang binhi ng duda ang itinanim ni Silab. Isang maliit, makamandag na binhi. Anong pin-insinuate mo, Silab? Seryosong tanong ni Dakila. Wala. Siyempre wala. Mabilis na sagot ni Silab, iwinawagayway ang kanyang kamay. Iniisip ko lang ang kapakanan ni Tala. Mahirap na. Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino ang pagkakatiwalaan mo. Minsan, kung sino pa ang pinakamalapit sa atin. Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Hinayaan niyang ang isip ni Dakila ang magpatuloy. Nagpaalam si Silab. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabing marami pa siyang aasikasuhin. Habang paalis, napansin ni Diwa ang tingin ni Silab sa kanya. Isang tingin na puno ng lamig at tagumpay. Nang hapong iyon, habang naghahanda ng merienda si Diwa sa kusina, naramdaman niya ang pagbabago. Ang dating masayang kwentuhan ng mga kasambahay ay napalitan ng mga bulungan. Kapag siya'y dadaan, bigla silang tatahimik. Nakikita niya ang mga tingin nila, mga tinging nagtatanong, nagsususpetsa. Ang dating tahanan na itinuring niya ay unti-unting nagiging isang lugar ng pag-iisa. Nang papalubog na ang araw, nakatayo si Silab sa balkonahe ng kanyang sariling bahay. May kausap sa telepono. Ang mukha niyang puno ng pag-aalala kanina ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong ngiti. Magaling, sabi niya sa kausap. Hindi sila nakakuha ng kahit ano, pero hindi iyon ang mahalaga. Huminga siya ng malalim, pinanood ang pag-aagaw ng dilim at liwanag sa kalangitan. Ngayon, ang susunod na hakbang, utos niya, ang boses ay walang bakas ng emosyon. Gawin niyo ng mas kapani-paniwala ang kwento. Kailangang isipin ng lahat na siya ang may pakana. Ang utos ni Don Dakila ay nagdulot ng katahimikan sa Villa Sampaguita, ngunit ito ay isang katahimikang nakakabingi. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa mga bulungan. Naramdaman ni Diwa ang mga mata na sumusunod sa bawat galaw niya. Ang mga ngiting pilit. Ang pag-iwas. Isang umaga, habang siya ay papasok sa kusina, natigilan ang dalawang kasambahay sa kanilang pag-uusap. Mabilis nilang itinupi ang isang dyaryo at itinago sa ilalim ng basket ng mga prutas. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na niya ang malaking litrato sa front page, isang malabong kuha ng gate ng mansyon. Nagpanggap siyang walang napansin. Ngunit nang magkaroon ng pagkakataon, kinuha niya ang dyaryong itinapon sa basurahan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ito. Ang headline ay tila isang sampal. Yaya, bida o kontrabida. Hindi binanggit ang kanyang pangalan, ngunit malinaw ang mga detalye. Isang tapat na kasambahay sa isang kilalang pamilyang negosyante sa Makati. Isang kwento ng kabayanihan na may mga butas. Isang insidente na masyadong perpekto para maging totoo. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito tungkol sa pagnanakaw. Tungkol ito sa kanya. Ginagawa siyang kontrabida sa sarili niyang bangungot. Maya-maya pa isang sigaw ang umaling-awngaw mula sa opisina ni Don Dakila. Nakita ni Diwa ang personal assistant nito na nagmamadaling pumasok kanina. May hawak na kaparehong dyaryo. Lumabas si Don Dakila. Ang mukha ay galit na galit. Tinipon niya ang lahat ng tauhan sa sala. Ito, sabi niya, itinaas ang dyaryo, ay basura. Pagkatapos ay pinunit niya ito sa gitna. Ang tunog ay marahas sa katahimikan. Simula ngayon, sa oras na marinig ko ang pangalan ni Diwa sa bibig ninyo na may kasamang tsismis, sa labas kayo pupulutin, maliwanag? Walang nangahas na sumagot. Ngunit habang nakayuko ang lahat, nakita pa rin ni Diwa ang pagdududa sa kanilang mga mata. Ang utos ng isang hari,
ay kayang supilin ang mga bibig, ngunit hindi ang isipan. Ang pinakamasakit ay dumating ng hapong yon. Naglalaro sila ni Tala sa silid nito. Biglang tumigil ang bata sa pagguhit at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Yaya, bakit po sila galit sa'yo? Isang tanong na bumasag sa puso ni Diwa. Paano niya ipapaliwanag ang kasamaan ng mundo sa isang batang ang tanging alam ay kabutihan? Ngumiti na lang siya, isang malungkot na ngiti. Hindi sila galit, mahal ko. Nag-uusap lang sila. Pinilit niyang ibalik ang sigla sa kanyang boses. Halika, tapusin na natin ang palasyo ng prinsesa mo. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na silid, niyakap ni Diwa ang kanyang mga tuhod. Ang mansyon na dating nagbibigay sa kanya ng seguridad ay isa na ngayong kulungan. Bawat sulok ay may anino ng pagdududa. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Ang kapatid niyang si Luntian. Saglit siyang nag-alangan. Natatakot na baka ang lason ay umabot na sa labas ng mga pader na ito. Ngunit sinagot niya ito. Hello, bunso? Kamusta? Pinasigla niya ang kanyang boses. Ate. Ang boses ni Luntian sa kabilang linya ay hindi masaya. Puno ito ng pag-aalala. May problema ba dyan, ate? Wala. Bakit? Ayos lang ang lahat dito. Pagsisinungaling niya. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Luntian. Ang boses ay nanginginig at halos pabulong. Ate, pinapatawag ako sa Dean's office. May nagreklamo daw tungkol sa pamilya natin. Ang balita mula kay Luntian ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Diwa. Nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang mga baga. Ang takot na pilit niyang itinatago sa loob ng mansyon ay bigla na lang nakalabas. Umabot at sinasakal na ang pangarap ng kanyang kapatid. Kinabukasan tumawag si Don Dakila sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking lamesa. Ang mga kamay ay magkasalikop. Ang muka ay seryoso. Mayroong isang folder sa harap niya. Tinawagan ko ang universidad. Simula niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. Kinumpirma nila. The scholarship board has suspended Luntian's grant effective immediately. Bakit po? Halos pautal na tanong ni Diwa kahit alam na niya ang sagot. Reputasyon, sabi ni Dakila. Ang salita ay parang lason sa kanyang bibig. The anonymous complaint cited that his family is involved in a high-profile scandal. Ayaw ng eskwelahan na madamay ang kanilang pangalan. Isang tawa na walang saya ang kumawala sa bibig ni Diwa. Pangalan. Dahil sa pangalan, sisirain nila ang kinabukasan ng kapatid ko? Nakita ni Dakila ang apoy sa mga mata ni Diwa. Isang apoy ng sakit at kawalang katarungan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding galit. Hindi para sa kanyang negosyo, hindi para sa pera, kundi para sa isang taong inosenteng nadadamay. Hindi ako papayag, mariin niyang sabi. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng opisina. Kinuha niya ang telepono. Sino ang din ninyo? Anong pangalan? Kakausapin ko siya. I can donate a new library, a new gymnasium. Money is not an object. Nagsimula siyang tumawag. Narinig ni Diwa ang pagbabago sa boses ni Don Dakila. Mula sa pagiging kalmado, naging puno ito ng awtoridad, isang boses na sanay mag-utos at masunod. Ngunit sa kabilang linya, ang sagot ay nanatiling matatag. The board has decided, Mr. Roxas, it's a delicate matter. It's about our integrity. Ibinagsak ni Don Dakila ang telepono sa lalagyan nito. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Napasuntok siya sa kanyang mesa. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Damn them! Sigaw niya. Sa sandaling iyon, nakita ni Diwa ang isang bagay na bago kay Don Dakila. Nakita niya ang kanyang pagkabalisa, ang kanyang kawalang kaya. Ang makapangyarihang Don Dakila Roxas na kayang bilhin ang lahat ay hindi kayang bilhin pabalik ang isang bagay na ninakaw.
ang malinis na pangalan ng isang tao. Umupo siya, ang mukha ay napasabunot. "Patawad, Diwa," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Kasalanan ko ito." Umiling si Diwa, pinipigilan ang sariling mga luha. "Wala po kayong kasalanan, sir." "Hindi," giit niya. "Kung naging mas mabuti lang sana akong ama, kung nandito lang sana ako, hindi mangyayari ang lahat ng ito." Tumingin siya kay Diwa at sa unang pagkakataon, hindi bilang isang amo sa isang katulong, kundi bilang isang taong nakikita ang sakit ng isa pa. "Sabihin mo sa akin, tungkol sa pamilya mo, tungkol sa mga pangarap mo para sa kapatid mo." At nagsimulang magkwento si Diwa tungkol sa kanilang maliit na bahay sa barangay Alitaptap, tungkol sa kung paano niya tiniis ang lahat para lang mapag-aral si Luntian, ang pag-asa ng kanilang pamilya, tungkol sa pangako niyang gagawin niya ang lahat para mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Habang sila'y nag-uusap, tumunog ang telepono ni Don Dakila. Si Silab. Isinara niya ang mga mata bago sagutin. "Pinsan," sabi ng boses ni Silab, puno ng pekeng awa. "Narinig ko ang nangyari sa kapatid ni Diwa. Kawawa naman. Siguro mas mabuti kung pansamantala siyang umalis para sa kapakanan ng bata, para matigil na ang mga tsismis." Ang mga salitang iyon, na sinadya para maging solusyon, ay naging isang kutsilyo na bumaon ng malalim. Nang ibaba ni Dakila ang tawag, nakita niya si Diwa na nakatayo na. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas malakas kaysa sa sakit. Puno ito ng desisyon. "Don Dakila," sabi niya, ang boses ay basag ngunit buo. "Salamat po sa lahat, pero tama po siguro sila." Huminga siya ng malalim, tila kumukuha ng lakas mula sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. "Aalis na po ako." Ang mga salitang "aalis na po ako" ay lumutang sa hangin ng opisina ni Don Dakila. Mas mabigat kaysa sa anumang corporate decision na ginawa niya sa silid na yon. Tumayo siya. Ang mukha ay nagpapakita ng pagtutol. "Hindi," mariin niyang sabi. "Hindi ka aalis. Hindi iyan ang solusyon." "Sir, iyon na lang po ang natitirang solusyon," sagot ni Diwa. Ang boses ay kalmado na. Sa kabila ng mga luhang patuloy na dumadaloy, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng amo. "Nakita niyo po, hindi po ito tungkol sa akin. Kung ako lang po, kaya kong tiisin ang lahat ng masasakit na salita. Pero nadamay na po ang kapatid ko, ang pamilya ko. Babayaran ko ang tuition niya," mabilis na sabi ni Dakila. "Kahit sa ang eskwelahan pa niya gusto. Sa Ateneo, Lasal, kahit sa ibang bansa pa. Babayaran ko ang lahat. Doble, triple." Inilabas niya ang kanyang checkbook. Isang kilos na naging sagot niya sa lahat ng problema. Ngunit umiling si Diwa. "Sir, ang pangalan po ng kapatid ko hindi nabibili. Ang pangarap niya pong maging scholar ng bayan, hindi po iyon mapapalitan ng pera." Isang sampal ng katotohanan ang tumama kay Dakila. Muli, ang kanyang kayamanan ay naging walang silbi. At si Tala, nagpatuloy si Diwa. Ang boses ay bahagyang nabasag sa pagbanggit ng pangalan ng bata. "Ayokong lumaki siya sa isang bahay kung saan ang taong nag-aalaga sa kanya ay pinagdududahan. Ayokong makita niya akong tinitingnan ng masama ng ibang tao. Matututo siyang magduda, matututo siyang manahimik. Hindi po iyon ang buhay na gusto kong ibigay sa kanya." Bawat salita ni Diwa ay isang patunay ng kanyang pagmamahal. Isang pagmamahal na handang magparaya para sa kapakanan ng mga taong mahalaga sa kanya. Ito ay isang uri ng pagmamahal na unti-unting nakakalimutan ni Dakila kung paano ibigay. "Huwag mong gawin ito, Diwa," pakiusap niya. Ang awtoridad sa kanyang boses ay nawala na, napalitan ng desperasyon. "Kailangan ka ni Tala. Kailangan kita."
Ang huling mga salita ay halos pabulong, isang pag-amin na kahit siya ay nagulat. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Mas kailangan po niya ang isang ama, sir. Isang ama na nandyan para sa kanya, na poprotekta sa kanya. At sa pag-alis ko, baka po yun ang maibigay ninyo. Wala nang masabi si Don Dakila. Natalo siya. Hindi dahil sa mas magaling na argumento, kundi dahil sa isang katotohanang hindi niya kayang pasinungalingan. Nang gabing iyon, tahimik na inimpake ni Diwa ang kanyang mga gamit sa isang maliit na maleta. Ang bawat damit na tinupi niya ay may kasamang alaala. Ang uniforme niya noong unang araw, ang bestidang isinuot niya sa kaarawan ni Tala, ang maliit na libro ng fairy tales na paulit-ulit nilang binabasa. Bago siya tuluyang umalis, pumasok siya sa silid ni Tala. Mahimbing na natutulog ang bata, yakap pa rin ang teddy bear. Lumuhod si Diwa sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang pisngi nito, sinasaulo ang bawat detalye ng anghel na mukha. Paalam, mahal ko. Bulong niya, pinipigilan ng isang hikbi. Inilapag niya sa tabi ng una ni Tala ang isang maliit na manikang gawa sa rita, isang regalong ginawa niya noong 1 linggo pa. Magpapakabait ka lagi, ha? Mahal na mahal ka ni Yaya. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na puno ng lahat ng pagmamahal at sakit na nararamdaman niya. Tumayo na siya at dahan-dahang tumalikod, handa nang harapin ang pinto at iwanan ng lahat. Ngunit habang siya'y papalapit sa pinto, isang maliit na boses ang pumigil sa kanya. Yaya? Napahinto si Diwa. Ang puso niya'y tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakaupo na si Tala sa kama. Ang mga matay gising na gising at puno ng luha. Nakita niya ang maleta sa kamay ni Diwa. Narinig niya ang lahat. Nakatayo si Don Dakila sa may bintana ng kanyang opisina. Nakatanaw sa dilim, hawak ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng silid ni Tala. Alam niya kung ano ang kasunod. Ang mga yabag ni Diwa sa pasilyo, palayo. Isang tunog na hindi niya gustong marinig, ngunit tinatanggap na niyang mangyayari. Ngunit ang mga yabag na narinig niya ay iba. Mabilis, tumatakbo. Papa! Ang sigaw na yon, isang sigaw na puno ng takot at desperasyon, ay tumagos sa puso ni Don Dakila na parang isang matulis na patalim. Agad niyang ibinaba ang baso at mabilis na lumabas ng opisina. Sa gitna ng mahabang pasilyo, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier, naroon ang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakahawak si Tala sa binti ni Diwa, umiiyak, ayaw bumitaw. Si Diwa naman ay nakaluhod, niyayakap ang bata, ang mukha ay basang-basa na rin ng luha. At sa gitna nila, sa sahig, ay ang nakabukas na maleta, ang mga damit ay bahagyang nakalabas. Saan ka pupunta, Yaya? Iiwan mo na rin ba ako? Humihikbing tanong ni Tala. Ang mga salita ay halos hindi maintindihan. Gaya ni Mama? Ang huling mga salita ay parang bombang sumabog sa tainga ni Dakila. Nanigas siya sa kinatatayuan. Hindi, mahal ko. Hindi, sagot ni Diwa, ang boses ay pilit. Sinungaling! Sigaw ng bata, humiwalay sa pagkakayakap at tumakbo, papunta sa kanyang ama. Ngunit hindi para magtago sa likod niya. Tumayo ito sa harap niya, hinarangan ng daan. Tumingala si Tala at sa unang pagkakataon, hindi takot o pag-asa ang nakita ni Don Dakila sa mga mata ng kanyang anak. Nakita niya ang tapang, isang tapang na ipinanganak mula sa takot na maiwang muli. Pinunasan ni Tala ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng pinakamakapangyarihang tao na kilala niya. At sa isang tinig na, bagamat nanginginig ay puno ng determinasyon, binitawan niya ang mga salitang babago sa lahat. Papa, kung aalis si Yaya Diwa, aalis din ako. Isang nakabibinging katahimikan
ang bumalot sa buong mansyon. Ang tanging maririnig ay ang paghikbi ni Tala at ang malakas na pagtibok ng puso ni Don Dakila. Ang mga salitang iyon, hindi iyon isang banta ng isang bata. Iyon ay isang deklarasyon, isang katotohanan. Para kay Tala, ang pag-alis ni Diwa ay hindi lang pag-alis ng isang yaya. Ito ay ang muling pag-alis ng init, ng seguridad, ng pagmamahal. Ito ay ang muling pag-iwan sa kanya sa isang malaki at malamig na bahay kasama ang isang amang hindi niya maramdaman. Napatingin si Don Dakila mula sa determinadong mukha ng kanyang anak patungo sa nagulat na mukha ni Diwa. At pagkatapos, tumingin siya sa paligid, sa matataas na pader, sa mamahaling painting, sa kumikinang na sahig. Lahat ng ito ay mga simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang mga ito ay naging simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Itinayo niya ang isang palasyo, ngunit hindi isang tahanan. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay ng kanyang anak. Nakita niya sa mga mata nito ang refleksyon ng sarili niya, isang taong takot mag-isa. At nakita rin niya ang imahe ng kanyang yumaong asawa, si Althea. Ang parehong tapang, ang parehong sakit, ang parehong pagsusumamo na hindi niya pinakinggan noon. Hindi na mauulit. Ipinangako niya sa sarili, hindi sa pagkakataong ito. Inabot niya ang kamay at hinawakan ang pisngi ni Tala. Pagkatapos ay tumingin siya kay Diwa, isang tingin na puno ng pagsisisi at isang bagong determinasyon. Walang aalis. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang abogado. Hindi niya tinawagan ang kanyang business manager. Idinayal niya ang numero ng kanyang personal head of security, isang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit pa sa sarili niya. Ramon, sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Gusto kong malaman ang lahat. Bawat galaw, bawat transaksyon sa bangko, bawat tawag sa telepono. Huminga siya ng malalim. Imbestigahan mo ang bawat sulok ng buhay ni Silab Zamora. Gusto kong malaman ang lahat. Ang desisyon ni Don Dakila ay parang isang malaking bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon nito ay mabilis na kumalat at ang dating malamig at malungkot na mansyon ay biglang napuno ng isang bagong enerhiya, isang enerhiya ng determinasyon. Kinabukasan, hindi lang siya basta nanatili sa bahay. Ginawa niyang command center ang kanyang opisina. Habang si Tala at Diwa ay tahimik na nag-aalmusal sa hardin, sinusubukan ibalik ang normalidad. Si Don Dakila naman ay nasa telepono. Bawat salita ay isang utos. Bawat desisyon ay isang galaw sa chessboard. Magpatawag ka ng press conference mamayang 2:00 ng hapon. Utos niya sa kanyang public relations head. Kanselahin mo lahat ng appointments ko. Ito ang prioridad. Pagkatapos, tumawag siya sa isang bagong universidad, isa sa mga pinakaprestihiyoso sa bansa. Hindi siya nakiusap. Nagbigay siya ng alok na hindi matatanggihan. Isang buong scholarship foundation para sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante na ipapangalan sa pamilya Cruz. Ang tanging kondisyon, ang unang scholar nito ay si Luntian Cruz. Nang oras na ng press conference, hinarap ni Don Dakila ang mga kamera hindi bilang isang bilyonaryong nasangkot sa iskandalo, kundi bilang isang amang nagtatanggol. Hindi niya binanggit si Silab. Sa halip, ibinaling niya ang sisi sa sarili. Sa mga nakaraang araw simula niya, ang boses ay matatag at puno ng sinseridad. Ang aking pamilya at ang isang taong itinuturing naming kapamilya, si Miss Diwa Cruz, ay naging biktima ng mga malisyosong kasinungalingan. Inamin ko, nagkulang ako. Ang aking pagiging abala sa trabaho ang nagbigay daan para may puwang na pasukin ang mga taong may masamang hangarin. Tumigil siya at tumingin ng diretso sa isang kamera. Nais kong humingi ng paumanhin, hindi lang sa publiko, kundi personal, kay Mrs. Cruz at sa kanyang pamilya.
At nais kong ipaalam sa lahat, lalo na sa kung sino man ang nasa likod nito. Hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan at hindi nabibigyan ng hustisya. Habang ang mga salita ni Don Dakila ay nangingibabaw sa lahat ng news channels, si Silab Zamora ay nanonood mula sa kanyang marangyang sala. Hawak ang isang baso ng brandy. Ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang nangiti sa kanyang muka ay unti-unting nawawala. Hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari. Inaasahan niya ang isang dakilang susuko, isang dakilang itataboy, si Diwa. Hindi isang dakilang lalaban. Samantala, sa isang madilim na silid, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Ramon at ang kanyang team ay nagtatrabaho. Ang buhay ni Silab ay binuklat na parang isang libro. Lumabas ang lahat. Ang mga utang sa kasino, ang mga palpak na investment, ang mga ari-ariang pailalim na naibenta. Si Silab ay hindi kasing yaman ng kanyang ipinapakita. Malapit na siyang maubusan. "Sir," sabi ni Ramon sa telepono kay Dakila, "mayroon po kaming nakitang malaking cash withdrawal mula sa account ni Miss Zamora 2 araw bago ang insidente sa mansyon." "Magkano?" tanong ni Dakila. "Sapat po para magbayad ng 2 tao para gumawa ng gulo," sagot ni Ramon. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking ebidensya. Isa sa mga investigador na muling sinuri ang mga security photos mula sa gabi ng insidente ay may napansin. Isang maliit na detalye na nakaligtaan ng lahat. "Sir, tingnan niyo po ang sapatos ng isa sa mga magnanakaw," sabi ng investigador. Izin-zoom ang isang malabong imahe sa computer screen. Ang putik. Hindi po yan ordinaryong putik sa kalsada. Meron po itong maliliit na puting bato. "Anong meron sa mga batong yan?" tanong ni Dakila. "Sir," sagot ni Ramon, "ang boses ay may halong pananabik. Iyan po ang parehong uri ng puting graba na ginagamit sa garden path sa likod bahay ni Silab Zamora." Isang sandali ng katahimikan, tumingin si Don Dakila sa isang malaking family portrait na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina. Naroon si Silab, nakangiti ng matamis, nakatayo sa tabi niya at ng kanyang yumaong asawa. Isang ngiti na ngayon ay nakikita niya bilang isang maskara ng ahas. Kinuha niya ang litrato, tinitigan ang mukha ng kanyang pinsan, at sinabi sa mahinang boses, "Tapos na ang laro mo, pinsan." Ang press conference ni Don Dakila ay parang isang pader na unti-unting gumuguho sa paligid ni Silab Zamora. Ang mga tawag mula sa bangko ay sunod-sunod. Ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad ay biglang hindi na sumasagot. Ramdam niya ang paghigpit ng lubid sa kanyang leeg. Wala na siyang oras. Kailangan niya ng isang desperadong galaw. Nang gabing iyon, habang ang lahat sa Villa Sampaguita ay panatag na dahil sa mga aksyon ni Don Dakila, isang anino ang gumapang sa pinakamadilim na bahagi ng malawak na hardin. Kilala ni Silab ang bawat sulok ng mansyon. Dito siya naglaro noong bata pa. Laging naiinggit sa pinsan niyang si Dakila. Alam niya ang isang maliit, halos nakalimutan ng pinto sa likod na ginagamit noon ng mga hardinero. Ang kanyang plano ay simple ngunit masama. Kukunin niya si Tala. Hindi para saktan, kundi para itago. Itatago niya ang bata at gagawa ng ebidensya na magtuturo kay Diwa bilang kasabwat ng mga kidnapper. Ito ang kanyang huling baraha. Isang palabas na magpapatunay na tama ang kanyang mga hinala, na si Diwa talaga ang kontrabida at siya, si Silab, ang nag-iisang nagmalasakit. Sa loob ng bahay, katatapos lang ikwento ni Diwa si Tala. Si Don Dakila naman ay nasa kanyang opisina. Kausap pa rin si Ramon sa telepono. Tinatapos ang mga detalye ng kanilang susunod na hakbang. "Yaya, nauuhaw po ako," sabi ni Tala. "Kahit kakainom lang nito ng gatas." "Sige, mahal ko. Kukuha kita ng tubig," sagot ni Diwa. "Dito ka lang. Babalik ako agad." Hinalikan niya ang bata sa noo
at lumabas ng silid. Habang siya'y nasa hagdanan, isang malamig na hangin ang umihip mula sa ibaba. Napahinto siya. Bakit bukas ang pinto sa hardin? Tanong niya sa sarili. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Samantala, sa silid ni Tala, isang pamilyar na boses ang marahang tumawag mula sa bintanang nakaharap sa balkonahe. Tala, Apo. Lumapit si Tala sa bintana. Nakatayo sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay ang kanyang tita Silab. May dalang isang magandang manika na nakabalot sa isang kumikinang na papel. Tita Silab! Gulat na sabi ng bata. Shh! Sabi ni Silab, may ngiti sa labi. May sorpresa ako para sa'yo, pero sekreto lang natin ito, okay? Halika, sumama ka sa akin sa hardin. Doon ko ibibigay. Nag-alinlangan si Tala. Ngunit ang pangako ng isang regalo ay masyadong nakakatukso para sa isang bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng balkonahe. Sa ibaba, naramdaman ni Diwa na may mali. Tumakbo siya pabalik sa hagdanan. Ang puso niya'y kumakabog ng mabilis. Tala? Tawag niya. Walang sagot. Pagpasok niya sa silid, wala na ang bata. Ang tanging naroon ay ang bukas na pinto ng balkonahe at ang malamig na hangin ng gabi. Tala. Ang sigaw niya'y puno ng purong takot. Narinig ni Don Dakila ang sigaw. Agad niyang ibinaba ang telepono at tumakbo palabas ng opisina. Kasunod ang 2 security guard na nakaposte sa pasilyo. Tumakbo si Diwa pababa sa hardin. Sinusundan ng pakiramdam niya. At doon, malapit sa may fountain, nakita niya sila. Hawak ni Silab ang kamay ni Tala, hinihila palayo, patungo sa madilim na bahagi ng bakod. Bitawan mo siya! Sigaw ni Diwa. Nagulat si Silab. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis siyang matutunton. Binitawan niya ang bata at humarap kay Diwa. Ang muka ay nag-iba. Ang pekeng ng ngiti ay nawala. Napalitan ng purong galit at pagkasuklam. Ikaw na naman, singhal ni Silab. Hindi ka ba talaga titigil sa pagsira ng buhay ko? Kayo po ang sumisira sa sarili ninyo. Matapang na sagot ni Diwa, habang dahan-dahang inilalagay si Tala sa likuran niya. Dahil sa'yo, mawawala ang lahat sa akin. Sigaw ni Silab. Ang boses ay desperado. Dapat sa akin ang lahat ng ito. Ako, hindi isang hamak na katulong na tulad mo. Sa kanyang desperasyon, dumampot si Silab ng isang matulis na panghukay ng halaman na naiwan sa gilid ng fountain. Itinutok niya ito kay Diwa. Huwag kang lalapit, banta niya. Ngunit bago pa man makagawa ng anumang hakbang si Silab, isang malamig at makapangyarihang boses ang pumuno sa hangin. Ibaba mo yan, Silab. Lumabas si Don Dakila mula sa anino, kasama ang kanyang mga tauhan. Ang mukha niya'y kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nakikita ni Silab kailanman sa pambabang. Ang hardin ng Villa Sampaguita na dating saksi sa mga masasayang laro ni Tala ay biglang naging isang korte. Ang buwan ang nagsilbing ilaw at ang mga puno't halaman ang mga manonood sa isang paglilitis na matagal nang dapat mangyari. Nabitawan ni Silab ang matulis na pandungkal. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho na parang bula nang makita ang determinadong mukha ni Don Dakila at ang mga security guard na papalapit sa kanya. Dakila, pinsan, mabutit dumating ka. Sinubukan niyang umarte, ang boses ay nanginginig. Ang babaeng ito, tinangka niyang kunin si Tala. Nakita ko. Ngunit walang emosyon sa mukha ni Don Dakila. Umiling lang siya. Isang kilos na puno ng awa at pagkadismaya. Tapos na Silab, huli na ang lahat. Mula sa likuran ni Dakila, lumapit si Ramon, ang head of security, may hawak na isang tablet. Sa isang senyas, ipinakita niya ang screen kay Silab. Naroon ang mga bank statement, ang malaking cash withdrawal, ang mga litrato ng 2 lalaking binayaran niya,
na ngayon ay nasa kustodya na ng pulisya at umamin na sa lahat. Sila, sabi ni Dakila. Ang boses ay malamig. Inamin nila kung sino ang nag-utos sa kanila na manakot, hindi magnakaw. Ang utos ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan magiging bayani ang isang tao para pagkatapos ay madaling sirain. Namilog ang mga mata ni Silab. Hindi, kasinungalingan yan. At ang putik, nagpatuloy si Dakila. Hindi pinapansin ang kanyang pagtanggi. Ang putik sa sapatos ng isa sa kanila ay may puting graba. Ang parehong puting graba na nasa garden path mo. Ang parehong garden path kung saan mo sila kinausap sa dilim, iniisip na walang makakakita. Bawat salita ni Dakila ay isang pako na lalong bumabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Silab. Pati ang tawag mo sa akin kahapon, dagdag pa ni Dakila, ang mabait mong suhestiyon na paalisin si Diwa para matigil ang tsismis. Ang tsismis na ikaw mismo ang nagsimula. Hindi na makapagsalita si Silab. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang inggit at kasakiman. Bakit? Sigaw ni Dakila. Ang kalmadong boses ay sa wakas ay nabasag, napalitan ng sakit at galit. Pinsan kita, Silab. Pamilya kita. Bakit mo idinamay ang anak ko? At sa sandaling iyon, lumabas ang lahat ng lason na matagal nang kinikim-kim ni Silab sa kanyang puso. Dahil dapat sa akin ang lahat ng ito, sigaw niya pabalik. Ang boses ay puno ng pait. Ako ang laging anino. Laging si Dakila ang magaling. Si Dakila ang mayaman. Habang ako, naghihirap. Nagkanda utang-utang para lang makasabay sa inyo. Karapatan ko rin to. Tumingin siya kay Diwa nang may sukdulan na pagkamuhi. At pagkatapos, darating ang isang tulad niya. Isang probinsyana, isang katulong, at siya pa ang magiging bayani. Siya pa ang makakakuha ng tiwala mo. Hindi makatarungan. Sa gitna ng kanyang pagsigaw, si Tala, na kanina patahimik sa likod ni Diwa, ay humakbang pasulong. Nakatingin siya sa kanyang tita Silab. Hindi na may takot, kundi may isang bagay na mas malalim. Awa. Ang pagtingin ng isang inosenteng bata, ang tuluyang nagpagguho kay Silab. Napaluhod siya sa damuhan, umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Hindi tumawag ng pulis si Don Dakila. Alam niyang may mas mabigat na parusa para kay Silab, ang pagkawala ng pangalan, ang pagkawala ng lahat ng koneksyon, ang pagiging isang multo sa mundong dati niyang pinaghaharian. Iyon ang batas ng karma. Nang ang mga gwardiya ay papalayo na kay Silab, lumingon si Don Dakila kay Diwa na mahigpit pa ring yakap si Tala. Diwa, sabi niya, ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Diwa mula sa kanya. Patawad. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagdududa ko, sa kawalan ko ng tiwala. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mangyari ito sa'yo. Sa pamilya mo. Tumingin siya sa 2 taong pinakamahalaga sa kanya ngayon. Ang anak niya at ang babaeng nagligtas dito sa lahat ng paraan. Maari ba tayong magsimulang muli? Tanong niya. Ang tanong ay hindi para lang kay Diwa, kundi para na rin sa sarili niya. Bilang isang pamilya, lumipas ang 6 na buwan. Ang Villa Sampaguita ay pareho pa rin sa labas. Enggrande, puti at napapaligiran ng mga bulaklak. Ngunit sa loob, ang lahat ay nagbago. Ang katahimikan ay napalitan na ng musika at tawanan. Ang amoy ng mamahaling pabango ay nahaluan na ng amoy ng bagong lutong tinapay mula sa kusina. Ang mahabang hapagkainan, na dati laging walang laman, ay gabi-gabi nang may 3 taong masayang nagsasalo. Ang POV ay lumipat sa isang munting mata na puno ng kislap, ang mga mata ni Sinagtala. Mula sa kanyang bintana, nakikita ni Tala ang papa niya sa hardin. Wala na itong suot na mamahaling suit. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at pantalon
at seryosong-seryoso nitong dinidiligan ang mga bagong tanim na rosas. 5:00 pa lang ng hapon. Araw-araw, umuuwi na si Papa bago pa man lumubog ang araw. "Papa, baka malunod po ang mga bulaklak." Sigaw niya mula sa bintana na sinundan ng isang malakas na tawa. Tumingala si Don Dakila at ngumiti. Isang ngangiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngangiting na ngayon lang natutunan ni Tala na makita. Sa tabi niya, lumapit si Yaya Diwa. May dalang isang tray ng juice at merienda. Hindi na Yaya Diwa ang tawag sa kanya ng mga tao sa mansyon. Para sa lahat, lalo na para kay Tala at kay Don Dakila, siya ay si Diwa. "Hayaan mo ang papa mo," sabi ni Diwa. Inaayos ang buhok ni Tala. Nag-aaral pa siyang maging hardinero. Umupo sila sa maliit na mesa sa silid ni Tala. May isang sulat sa ibabaw nito. Galing ito kay Tito Luntian. Kinuha ito ni Tala at binuksan. Sa loob ay may isang litrato ni Luntian kasama ang mga bago niyang kaibigan sa unibersidad. Nakangiti ng malapad, suot ang kanyang school uniform. Isa na siyang ganap na scholar ng Cruz Family Foundation. Sabi po ni Tito Luntian, siya raw po ang top 1 sa klase nila sa math. Masayang sabi ni Tala. "Mana sa ate eh." Pabirong sagot ni Diwa. At nagtawanan sila. Maya-maya, umakyat na si Don Dakila. Hindi na siya pumasok na parang isang hari. Kumatok muna siya. "Maari bang makisali ang hardinero?" tanong niya. "Opo," sagot ni Tala. Umupo si Don Dakila sa sahig. Sa tabi ni Tala, kinuha niya ang isang maliit na chessboard. "Handa ka na bang matalo ulit, prinsesa?" "Hindi po ako matatalo ngayon," may kumpiyansang sabi ng bata. Nagsimula silang maglaro. Tahimik lang na nanonood si Diwa. Ang puso niya'y puno ng isang kapayapaan na hindi niya naramdaman kailanman. Hindi na siya isang katulong sa bahay na ito. Hindi rin bisita. Siya ay bahagi nito. Siya ay nasa isang tahanan. Sa kalagitnaan ng laro, sinadyang magkamali ni Don Dakila. Isang galaw na hahayaan si Tala na manalo. Ngunit umiling si Tala. "Papa, maling galaw po iyan. Dito po dapat." Itinuro niya ang tamang pwesto. Nagkatinginan si Dakila at si Diwa. Ngumiti sila. Ang anak nila ay hindi lang lumalaki. Natututo rin itong maging tapat. Kinagabihan, bago matulog, may kinuha si Tala mula sa ilalim ng kanyang kama. Ito ang drawing na ginawa niya 6 na buwan na ang nakalipas. Ang drawing ng isang pamilya. "Papa, Yaya Diwa, tulungan niyo po akong kulayan," sabi niya. Umupo silang tatlo sa sahig, may hawak na sari-saring Crayola. Maingat na kinulayan ni Tala ang blangkong figura ng lalaki. Binigyan niya ito ng asul na polo shirt katulad ng suot ng kanyang ama kanina. Iginuhit niya ang buhok, ang mga mata, at isang malaking ngiti. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ng kanyang papa at inilagay sa ibabaw ng kamay ng drawing. Kinuha niya ang kamay ni Diwa at inilagay din sa kabilang panig. Tiningnan ni Tala ang kanyang obra maestra, isang pamilya sa isang hardin, sa ilalim ng isang masayang araw. Lahat sila ay magkakahawak kamay. Ayan, bulong niya sa sarili, puno ng kasiyahan. Ngayon, kumpleto na tayo. Sadyang mahiwaga ang buhay. Ang isang tahanan ay hindi nasusukat sa lawak ng kanyang mga pader, kundi sa init ng pagmamahal na nananahan sa loob nito. Ang tunay na yaman ay hindi ang ginto o salapi, kundi ang mga pusong nagiging kanlungan natin sa oras ng unos. Ito po ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong Ang Gintong Hawla. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana'y nabusog namin ang inyong mga puso at isipan. Kung meron po kayong komento o suhestyon, o kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong tinig ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda
at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.